nakikigit. Tarakili! Pumutok at nasunog ang mga pailaw na pampasko sa munisipyo ng Subic, Zambales. Ngayon marami nang nagkakabit ng Christmas lights sa kanilang mga bahay. May paalala po ang DTI at BFP para iwas sunog. Ating saksihan. Sa halip na kumutita, nag-apoy at pumutok pa ang ilang palamuting pampasko sa munisipyo ng Subic, Zambales. Ayon sa ilang saksi, nagka-spark muna bago nasunog ang mga linya ng pailaw. Agad na apula ang apoy. Ayon sa BFP, may nag-loose na connection ng mga wire sa breaker kaya ito nag-spark at nasunog. Karaniwang mitya ng pagkasunog ng Christmas decor ang Christmas lights. Kaya ang Department of Trade and Industry nagpaalala na siguruhing lehitimo ang kalidad ng mga bibiling ilaw pampasko, lalo na kung dekuryente. Tiyaking mayroon itong Philippine Standards Mark o PS at ICC Mark. Pagpili ng dekalidad na Christmas lights din ang paalala ng Bureau of Fire Protection. Huwag magtipid sa Christmas lights para sigurado lang na ligtas ang lahat at hindi pa tayo makadamay sa ibang pamahayan. Maging maingat, lalo na kapag luma na ang mga ilaw. Kung nabili yan last year pa, not everyone has a good storage, no? So, hindi na, yung ibang napapansin namin, for example, marami na siyang mga cobweb, marami ng mga dust, and these are very combustible. Gusto ko na masigurado ko na safe ang members ng aking pamilya, then I will not be using it anymore. Sabi ng BFP, dapat hindi babad sa paggamit ang Christmas lights at huwag hayaang nakasindi kapag matutulog na. Kung binabad na kasi natin yon and sumobra na sila sa ilang operating capacity, the tendency is umiinit din yung wire kasi that is a live current. Kung hindi natin pagpahingahin yun, it will come into a moment where yung nagkakaroon siya ng overheating. So, mas maganda talaga kung bigyan ng breather. Now, for example, 4 hours, pagpahinga ng 1 hour or 2 hours. Ugaliin ding hugutin ito mula sa saksakan sa tuwing aalis ng bahay. Maaari hindi natin alam kung anong nangyayari sa loob ng bahay. Lalong-lalo na pag may mga pests or certain animals tayo around, minsan ito ay napaglaruan, kinakagat, and maaaring mag-cause din ito ng sunog. Kung maulanan, mainam na obserbahan kung magkakaproblema kahit pa sinasabing all-weather o pwede ito sa ulan. Panawagan naman ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ngayong Pasko, ipakita ang pagmamahal hindi lang sa kapwa, kundi sa kalikasan. Iwasang lagyan o balutin ng Christmas lights ang mga puno na maaaring makasakal sa mga ito. Ang mga kable at plastic na bahagi ng mga dekorasyon, maaari raw magdulot ng impeksyon na baka ikamatay ng puno. Maaari rin daw makaistorbo ang liwanag sa mga ibon, insekto at iba pang hayop na naninirahan sa puno. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. 300,000 pisong alok na pabuya para mahanap ang nasa likod ng pagpatay sa isang dating barangay kagawad sa Pateros. At sa Quezon City, arestado ang dalawang nag-away sa Quirino Highway dahil umano sa onsehan sa droga. Saksi, si Bam Alegre. Nakatigil sa gitna ng intersection sa Quirino Highway sa Barangay Baysa, Quezon City. Ang motorsiklong yan nang sumulpot ang isang lalaking nakabisikleta. Sa gitna ng pag-uusap nila, hinila ng nakabisikletang lalaki ang angkas na motorsiklo. Pumantong ito sa habulan ng dalawa. Hindi na nahagip sa CCTV ang mga sumunod na eksena. Pero inaresto ang dalawa nang hindi magpaawat sa mga responding traffic enforcer. Ang pinag-ugatan ng komosyon ayon sa pulisya, onsehan sa iligal na droga. Tulak umano ng droga ang nagbibisikleta habang parokyano niya ang nakaangkas sa motorsiklo. Si suspect number 1, binuksan niya yung nakabalot na pinangbayad. Doon, na-found out niya na yung laman pala ng hindi pera, kundi puro mga dyaryo. Na-recover ng mga otoridad ang mga piraso ng dyaryo na dapat sanay ang 15,000 pisong pambayad sa droga. Gayon din ang 25 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos.
Pero giit ng 24 anyos sa suspect, hindi niya alam na shabu ang dala niya. Hindi ko naman ho talaga galing sa akin yun, sir. Naipaabot lang din ho talaga sa akin. Wala rin po akong ka-idea na ganun pa na yung laman nun, sir. Iginiit din ng isa pang suspect na hindi niya alam na dyaryo at hindi pera ang ipinaabot umano sa kanya. Wala po talaga akong alam dun eh. Sumama lang din po, hindi ko po, wala po akong alam. Napag-alaman ng pulisya na dati nang may record sa iba't ibang kaso ang dalawa. Maharap sila sa patong-patong na reklamo. Sa Pateros naman, nakuhanan ng CCTV ang pagsunod ng riding in tandem sa dating kagawad sa Barangay San Pedro na si Mark Herman Tanya. Kita sa isa pang kuha ng CCTV kung paano naghintay ng matagal ang dalawa. Wala sa Pateros, sa kanto na ng Barangay Ususan sa Taguig na abutan ng riding in tandem si Tanya at doon na raw siya binaril. Nakita namin, nakadapa na. Tapos kayo na rin tumawag ng sir? Ambulansya. Pauwi siya galing sa amin at may sumunod sa kanyang motor. Ang kwento ay sinipa ang motor, nagawang bag pagkatapos, tsaka siya binaril. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Tinangay pa ng mga salarin ang bag ng biktima na naglalaman ng kinita ng family business nila na lechonan. Kinuha rin daw ang motorsiklo niya pero iniwan ito sa di kalayuan. Pinaghahanap pa ang mga salarin at inaalam ang motibo ng krimen. Ayon sa kaanak ng biktima, robbery ang isa sa mga anggulong tinitignan. Wala raw kaaway ang dating barangay kagawad. Ang kapatid ko, very active siya sa community, no? Out of pocket niya kinukuha yung mga gastusin para sa barangay. Kahit sa mga liga, siya yung nagsusponsor. Ang lokal na pamahalaan ng Pateros nag-alok ng 300,000 pesos na reward money sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kaso. Para sa GMA Integrated News, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Isang patay at 19 sugatan sa salpukan ng pampaserong bus at trailer truck sa Star Tollway sa Ibaan, Batangas. At batay sa investigasyon, nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng truck matapos umunong pumutok ang gulong nito pasado alas 10 ng umaga kanina. Nagdire-diretso ito sa kabilang linya at doon na sumalpok sa bus. Isinugod sa ospital ang lahat ng sakay ng bus kabilang ng isang senior citizen na Australian national. Nasawi kalaunan ang driver ng bus. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng truck na wala pang pahayag. Nasunog ang isang bodega na naglalaman ng mga paputok sa Negros Occidental. Doon daw kasi iniimbak ang mga paputok na hindi nagamit noong nakaraang pagsalubong sa bagong taon. Saksi, si June Veneracion. Magkakasunod ang putok mula sa bahay na yan sa barangay Cadmoros sa Binalbagan, Negros Occidental kagabi. Kasabay nito ang nagangalit na apoy. Base sa investigasyon ng BFP, nangyari ang sunog sa bodega ng bahay na napag-alamang may mga nakaimbak na paputok. Pagkatuto naman susuna, kaya ganun sa pagkatuto niya, no? Mga residual duro ng sasafar duro. Dura, yung store, ang mga last year yung mga sasafar na natigar para po na nagidang. Aabot sa mahigit 200,000 piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng sunog. Mahigpit na paalala ng BFP, bawal mag-imbak ng mga paputok, lalo na sa loob ng bahay. Pinaigting din ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG ang panghuhuli sa mga nagbebenta ng mga paputok online mula probinsya hanggang Metro Manila. Makinig ka muna. Ikaw ay may karapatang panalunin o ano mga o magsawa ng ibo. May karapatang ka rin pumili ng doktor na mag-physical examination sa'yo. Kung wala ang kakayahan, ma'am, gobyerno ang maglalaan para sa'yo. Naintindihan mo ang karapatan mo. Kasama natin ang ma'am, magkasama tayo ng barangay. Sa 7 operasyon mula Oktubre, 10 ang arestado at mahigit 2,000 paputok ang nakumpiska. Post ito sa social media account nila sa Facebook, sa mga other platform din. But siyempre, madali natin ito makita. So, marami na tayo ngayon active cyber patrollers at meron na tayo mga support group na they also provide informations that in case na merong mga online selling. Mas aktibo ang pagbabantay ng ACG sa internet dahil inaasahang marami pa ang magbebenta habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon. Dagdag pa ng ACG, lahat ng klase ng paputok, maliit man o malaki, ay bawal ibenta online. Wala pang pahayag ang mga naaresto. Sinampahan sila ng reklamong paglabag sa Republic Act 7183, an act regulating the sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers and pyrotechnic devices.
kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Kinumpirma rin ng pulisya na meron silang minomonitor ng mga paputok na may kakaibang pangalan tulad na lang ng Diskaya at Zaldico. Tila nakikiride sa kontrobersya sa flood control projects. Meron kaming na-monitor kaya ito ay tinututukan natin. Ang DILG at BFP naghahanda na rin para sa holiday season. Ilulunsad ng BFP ang Oplan Paalala Iwas Paputok, isang nationwide campaign para maibsan ang fire hazards, nakakibat ng papaputok. Naka-full alert na ng BFP simula December 23 hanggang January 1, 2026. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Pumiling na executive session si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa kanyang pagharap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Tinanggihan naman ni Davao City 1st District Paulo Duterte ang imbitasyon ng ICI. Saksi, si Joseph Moro. Sa halip na i-live stream na uwi sa executive session ang pagharap ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. There may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. We grant your request, so we will adjourn the session and go into executive session. Pero humarap si Marcos sa media pagkatapos ng executive session. Itinanggi ni Marcos sa mga aligasyon ni dating Congressman Zaldico na nagdawit sa kanya sa umano'y may insertion na mahigit 50 billion pesos sa 2023, 2024 at 2025 budget. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Dagdag ni Congressman Marcos na sa ICI na kung gusto nitong imbestigahan ang kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna ng pinaratangan ni Ko ang Pangulo na nasa likod umano ng 100 bilyong pisong insertion sa budget. I don't want to speak on behalf of the ICI. Ayon naman kay outgoing ICI Commissioner Rogelio Singson, hindi sapat na basihan ang mga video ni Ko para ipatawag si Pangulong Marcos. Inulit ni Singson ang imbitasyon ng ICI kay Ko na tumistigo kahit pa online. Ang dami niyang sinabi Pero anong basis nun? Ganun-ganun na lang ba? Again, that's what happened in the Senate. Nagbanggit ng mga pangalan, isang katerba. When we started interviewing those that were mentioned, talagang walang connection. For either it was highly politically motivated or some other reason, we don't know. Stress at pamilya ang idinahilan ni Singson sa pagbibitiw niya sa pwesto. Bagamat hanggang December 15 pa siya opisyal na bahagi ng ICI. Kung kakailanganin daw siya nito ay handa pa rin siyang tumulong. Ayon kay Singson, sa kasalukuyang forma ng ICI, kulang talaga ang kapangyarihan nito. Kaya nanawagan siya sa Kongreso na ipasa ang anyay upgraded na bersyon ng ICI. Kung sakali, dapat ang mga maging miyembro nito ay mga retired justice o mambabatas. We were absorbing a lot of the flack for something that we have no power to do. Pakulong nyo yan, yung kurakot. Wala naman kaming power na magpakulong. O di, sino sinisi? ICI. Ang bagal nyo. You must be protecting the big fish. You must be protecting somebody. So, binatunan lahat sa ICI. Lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Inimbitahan ng ICI si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte pero tinanggihan nito ang imbitasyon ng komisyon. Kwestiyon ni Congressman Duterte ang jurisdiksyon ng komisyon sa kanya. Sabay giit na vague o malabo ang imbitasyon nito. Dapat daw si Pangulong Marcos, kanyang pamilya at si dating Speaker Martin Romualdez ang imbestigahan ng ICI dahil sa mga isinawalat ni Ko. Ginagamit daw ng administrasyon ng ICI bilang political weapon para ilihis ang atensyon ng publiko at pahinain ng pamilya Duterte bago ang eleksyon sa 2028. Tanong naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, bakit biglang dinaga si Pulong? Hindi aniya sapat ang mga general denial at kailangang sumugot siya sa mga tanong tungkol sa paggastos ng pondo sa kanyang distrito. Nauna nang pinaimbestigahan ni Tino sa ICI ang listahan ng 80 proyekto sa distrito ni Duterte na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2016 hanggang 2022.
Sagot naman ni Duterte kay Tino, hindi siya umatras. Sa halip ay umayaw raw siya sa palabas. Ayon naman sa ICI, igagalang nila ang posisyon ni Congressman Duterte. Pero malinaw raw ang kanilang mandato na imbestigahan ang mga infrastructure project ng gobyerno at lahat ng responsable dito. Tuloy raw ang trabaho hanggat hindi dinedeklara ng korte na walang bisa ang ICI. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Muli na namang sumampa sa 59 na piso ang palitan kontra dolyar ngayong araw. Ika-7 beses na itong nangyari ngayong taon. At noong November 12, naitala ang pinakamahinang level ng piso kontra dolyar. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, nangyari ang muling pagbaba ng halaga ng piso, kasunod po ng sinabi ng gobyerno na hindi maaabot ang target na paglaki ng GDP o Gross Domestic Product ngayong taon. Kung sakali, ito na ang magiging ikatlong taong hindi naabot ng Pilipinas ang target na paglago ng ekonomiya. Ayon kay Ricafort, posible maging pambawi ang inaasahang pagdami ng remittances mula sa mga OFW ngayong papalapit ang Pasko. Pinaigting po ang pagbabakuna kontra rabies sa mga hayop sa General Santos City matapos magpositibo sa rabies ang isang tupa. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Kakaiba ang galaw ng tupang ito habang nakatali sa puno ng isang farm sa Barangay Tumbler, General Santos City. Kinabukasan, namatay na rin ito. Posibleng nahawaan daw ito ng tupang naunang namatay matapos magpositibo sa rabies noong Nobyembre. Naghatag ang RADDL o na nagpositive na result. First time na dili sa iro sa karnero na ulo. Hinala ng City Veterinarian, nakagat ng asong gala na may rabies ang tupang unang nagpositibo. Ang suspect na syempre na ay stray dog. So usually diha man gikan sa ila kay siguro napaakan. Then after siguro 14 days na nanay sign kay observation na for 14 days. Diha na mag-incubate. Kinunan ng City Vet ng blood samples ang mahigit 30 tupa sa farm na hininala ring may rabies. Pagkatapos nito ay isinilalim ang mga ito sa kaling. Sa tala ng City Veterinarian, nasa 25 na ang naitala nilang kaso ng animal rabies. Sa buong bansa, aabot naman sa 206 na po ang kaso ng human rabies base sa datos ng Department of Health. Ayon sa DOH, bukod sa aso at pusa, maaaring magdala ng rabies ang iba pang uri ng mga hayop gaya ng paniki, baka, kabayo, kambing, unggoy at kalabaw. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bumagal ang pagkilos ng bagyong Wilma habang lumalapit sa kalupaan. Signal number 1 sa timog na bahagi ng mainland Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, hilagang bahagi ng Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Islands at ang silangan at gitnang bahagi ng Bohol. Gayun din sa Surigao del Norte, kabilang na ang Siargao at Bukas Grande Islands, Dinagat Islands, hilagang bahagi ng Surigao del Sur at hilagang bahagi ng Agusan del Norte. Huling namataan ang mata ng bagyo, 500 kilometers silangan ng Catarman, Northern Samar. Ang sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Wilma sa Eastern Visayas o Dinagat Islands bukas ng gabi o kaya sa Sabado ng umaga. At sunod nitong tatawirin ang iba pang probinsya sa Visayas at daraan sa hilagang Palawan sa Linggo ng gabi o sa Lunes ng umaga. At base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang ay mataas na ang tsansa ng ulan sa Samar at Leyte provinces at ilang bahagi ng Bicol region. Pati na po sa Cebu, Bohol at ilang lugar sa Negros Island. May kalat-kalat na pagulan din sa Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela at ilang bahagi ng Mindanao. At pagsabi ng hapon hanggang gabi, uulanin na ang iba pang bahagi ng bansa. At hindi rin po inaalis ang tsansa ng kalat-kalat na pagulan sa Metro Manila. Hinihinalang gumamit ng Artificial Intelligence o AI ang umunoy nagpanggap na opisyal ng San Lazaro Hospital para makapagnakaw umano ng 10,000 piso mula sa isang supplier. Saksi, si Von Aquino. November 5 nang may tumawag daw sa hospital supplier na si John Nakali na nagpapakilalang sekretary umano ni San Lazaro Hospital Medical Center Chief Dr. David Suplico. Ang nagpakilalang sekretary, ibinigay naman daw ang telepono sa nagpapakilalang Dr. Suplico na may alam sa kanilang mga transaksyon sa ospital. Parang sa amin naman po, alam niya yung lahat ng information niya. Pero maya-maya iba na raw ang request nito sa kanila. Meron daw kasi ngayong project si DOH, which
is yun nga, yung nagko-collect sila ng funds para matulungan yung mga nasalanta sa Cebu. Ngayon daw, kinokontak nila yung mga suppliers nung bawat hospital para makapag-share para dun sa drive na ginagawa, fundraising na ginagawa nila. So kami po, para makatulong lang din kahit small amount, nagbigay kami ng 10,000. Tumawag daw ito ulit kinabukasan at nanghihingi muli ng pera. Kung pwede daw ba kami muna mag-abono ng cash na worth 50,000 kasi daw yung isang supplier naka-cheque pa yung pera. Tapos, once daw na na-encash na nila yung cheque, ibibigay daw niya sa amin yung cash, i-return niya. So, nung time po na yun, doon na talaga, parang nagduda na po kami. Hindi raw muna sila nagbigay ng pera at sa halip ay tumawag sa kilala nilang staff ni Dr. Suplico. Hindi naman na daw po niya talaga kilala. Tapos doon na po, na namin na may nagpapanggap nga talagang Doc Suplico. Napansin din daw nila na tila gumamit ng artificial intelligence ang mga scammer para gayahin ang boses ni Doc Suplico. Parang robot po na talagang scripted yung sinasabi niya. Kasi pag tumatawag siya, may katok pang 3 beses. Tapos sasabi, gusto po kayong makausap ni Doc Suplico. Tapos sasabihin niya sa amin, 5 to 10 minutes po may kausap lang sa other phone si Doc Suplico, ganyan. Tapos after 5 minutes, tatawag po talaga siya. Dahil sa nangyari, agad na naglabas ng babala sa kanilang website ang San Lazaro Hospital at kinausap din nila ang kanilang mga doktor at medical staff para hindi mabiktima ng modus. Masakit sa loob ko. Ang tagal kong inaalagaan ang aking pangalan. Sa isang insidente, madudungisan ang pangalan mo. Sinabi namin na ang hospital hinding-hindi hihingi ng pera para donasyon. Paglilinaw ng pamunuan ng San Lazaro Hospital, bawal at hindi sila nagsosolicit ng pera. Kung meron naman daw gustong mag-donate sa ospital, dapat gawin ang transaksyon dito mismo sa kanilang opisina. We need to issue a receipt for this donation. Kung may tumatawag sa inyo na nanghihingi ng pera ang aming hospital, hindi po yan totoo. Pati ang iba pang ospital tulad ng Tondo Medical Center at Jose R. Reyes Memorial Medical Center naglabas ng babala sa kanilang mga social media accounts at website laban sa mga gumagamit sa pangalan ng ospital at opisyal ng ospital para mag-solicit ng pera. Ganito rin ang nilabas na abiso ng ilang opisyal ng DOH laban sa mga gumagamit sa kanilang pangalan para mag-solicit ng pera. Pati ang Philippine Space Agency may kaparehong advisory. Hinikayat din ng mga ospital at ahensya ng gobyerno ang publiko na i-report sa kanilang tanggapan kapag nakaranas ng ganitong modus. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Bago po sa saksi, nakauwi na sa Pilipinas ngayong gabi ang 9 na tripulante Pilipino ng MV Eternity Sea. 5 buwan na binihag sila ng grupong Houthi sa Yemen. At sa kanilang pagdating sa NAIA Terminal 1, sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers, iba pang ahensya ng gobyerno at ng kanilang mga kaanak. Saksi, si Bea Pinlac. Sakay ng eroplano ng Royal Air Force of Oman, lumapag sa Muscat, Oman ang 9 na tripulanteng Pilipino na 5 buwang naging bihag ng grupong Houthi. Sinalubong sila ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak at Philippine Ambassador to Oman Raul Hernandez. Pinapaabot ko ang pasasalamat ko sa Sultanate of Oman. Ang namumuno ay ang Sultan Haitham bin Tariq. At sila po ay talagang kaibigan po ng Pilipino at lahat ng maaring gawin para iligtas ang ating mga marino ay kanilang ginawa. They're all in good spirits, they're all in good health. Hulyo nang palubugin sa Red Sea ang MV Eternity Sea, ang Greek-operated na cargo ship kung saan nagtatrabaho ang mga tripulante. Kwento ng mga tripulante, hindi nila inasahang makakalaya sila kahapon. Kahit paano ay binigyan na naman sila magandang pagtrato sa loob ng 5 buwan. Sabi nila ay merong chance ng kanilang pagpapauwi pero hindi nila inasahan na ngayong mangyari. Pagdating sa hotel sa Muscat, nagkaroon ng pagkakataon ng mga tripulante na makatawag ng libre sa kanilang mga pamilya. Ang unang beses na nakausap nila ang mga ito mula nang mabihag sila ng grupong Houthi. Ayon sa DMW,
Natatanggap ng tulong pinansyal ang mga tripulante at tulong mula sa ibang ahensya. Salamat tayo sa TSA kasi syempre naiwanan nila sa barko yung mga travel documents nila kasi lumubog yung barko. So, ngayong gabi, na-witness ko mismo ang pagpapasinaya ni Ambassador Raul na magbibigay sa kanila ng travel documents in lieu of their passport. Sa ulat ng mga international news agency, bukod sa mga Pinoy, isang Russian at isang Indian national ang pinakawalan din ng mga Houthi. 4 sa 25 sakay ng barko ang nasawi sa pag-atake. Ayon sa DMW, posibleng sa linggo maiuwi ang labi ng isang tripulante ng MV Eternity Sea na nasawi. Para sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinlock, ang inyong saksi. Mga kapuso, 21 araw na lang, Pasko na, at hindi po papatalo ang mga dekorasyong pampasko sa ilang lugar na bukod po sa sari-sari ang kulay at tema, tambuhala pa ang laki. Gaya po sa South Cotabato kung saan ginawang inspirasyon ang mga iconic landmarks sa iba't ibang bansa. Saksi si Jamie Santos. Leaning Tower of Pisa ng Italy, Pyramid ng Egypt, estatwa ng Christ the Redeemer ng Brazil, at Sky Tower ng New Zealand. Tampok sa Kasadya Christmas Festival sa Suralia, South Cotabato. Ang mga tanyag na landmark mula sa iba't ibang bansa. Puno ng mga ilaw at dekorasyon na patok sa anumang henerasyon. Merry na rin ang Pasko sa Libungan, Cotabato, kung saan nagbukas na ang isang Christmas pasyalan. Nagliwanag ang paligid ng munisipyo dahil sa Christmas Village na may temang Candyland. Di naman padadaig ang Candy Wonderland na pasyalan sa Iligan. Ang kanilang Christmas Village, pastel colors ang mga disenyo. Meron din silang higanteng Christmas tree at kung Belen-inspired ang arko sa Iligan, life-size Belen naman ang tambok sa Dinalupihan, Bataan. Nasa ilalim yan ng giant Christmas tree na pinailawan kasunod ng dula tungkol sa panunuluyan. Mayroon ding mga pagtatanghal at fireworks display. Kumukutitap na mga parol naman ang nagpaliwanag sa Christmas tree ng Taal, Batangas. Bida rin doon ang mga parol na gawa sa indigenous at recycled materials. At bukod sa masasarap na pagkain, meron pang carnival rides. May Christmas village din sa bayan ng Cuenca, kung saan may Christmas tree, Belen at tunnel of lights din. Tampok din ang food bazaar at inflatable slides na para sa mga bata. Aliw din ang mga bumibisita sa Tagoloan, Misamis Oriental, kung saan bumida sa parada ang mga cartoon at fairy tale character. At bukod sa samot-saring carnival rides, selfie-worthy rin ang mga reindeer kasama si Santa. Ramdam na rin ang Pasko sa lungsod ng Iloilo. Pinailawan na kasi ang mga Christmas tree at display sa 2 paaralan doon. Nag-enjoy ang mga guro at mag-aaral, pati na ang ilang magulang na nakiisa sa pagdiriwang. Mayor Wish Come True naman ang tema ng Pasko sa Malabon. Pinailawan roon ang 40 talampakang Christmas tree na sinabitan ng parol ng 21 ahensya, organisasyon at mga volunteer. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang buwis buhay na serbisyo publiko at pagtulong sa mga apektado ng kalamidad at sakuna. Ang pagtitipon ay kasabay ng paggunita sa International Volunteers Day. Gayon din ang pagdiriwang para sa mga nagwagi sa cleanest and greenest barangay. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nasunog ang isang yate sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa City Fire District, dating nakadaong sa Marigondon Wharf ang yate pero natangay ito ng ilang metro nang humagupit ang bagyong Verbena. Ang baterya nitong nag-iimbak ng solar power ang tinitingnang sanhi ng apoy. Wala itong sakay na mangyari ang sunog. 900,000 piso ang halaga ng pinsala. Wala pang pahayaan ang may-ari nito. Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang 6.79 trillion pesos na budget para sa susunod na taon. Tanging sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Joel Villanueva ang hindi pumabor sa pagpasa ng budget. Ay kay Cayetano, naglalaman pa rin kasi ito ng unprogrammed funds. Ngayon pa man, nangako si Cayetano na makikipagtulungan pa rin sa Senate Majority Bloc hanggang sa pulungin na ang Bicameral Conference Committee. Bibigyan po ng trabaho ni DPWH Secretary Vince Dizon ang anak ng nag-viral na jeepney driver sa Davao City. Nagpatupad ng libreng sakay ang tsuper na si Edwin Recososa
Matapos pumasa sa Civil Engineer's Licensure Exam ang kanyang anak. Pasasalamat daw niya ito sa nakamit na success ng kanyang anak. Ay kay Dizon, nakipag-ugnayan at nakipagkita na siya sa pamilya ng nakapasang engineer. Kumuha po tayo ng update sa pagbabalik bansa ng 9 na tripulanteng Pinoy na binihag ng grupong Houthi. Mula sa NAIA, saksi live, si Bea Pinla. Bea? Pia, makakahinga na ng maluwag ang mga kaanak ng 9 na Pinoy seafarer na binihag ng mga Houthi ng 5 buwan. Nakalapag na rito sa NAIA Terminal 1 ang 9 na tripulanteng Pinoy bandang pasado alas 9 ngayong gabi. Ayon sa gobyerno, the mission is complete. Nakauwi na ang 2 batch ng mga Pinoy seafarer na binihag ng mga Houthi. 3 ang nasawi at 1 ang missing. Sana rin daw ay hindi na maulit ito, nagbabalang DMW sa mga ship owner at manning agencies na wag nang lumabag sa mga rules and regulations at ilagay pa sa peligro ang mga buhay ng mga marino natin. Pati raw kapitan ng barko, posibleng panagutin. Pia, nagpahatid din ng mensahe ng pasasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa Omani government sa tulong nila. Anya, tamang-tama raw ang pag-uwi ng mga tripulante ngayong malapit na ang Pasko. Live mula rito sa NAIA para sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Pasabog ang performances ng iconic girl group na Sex Bomb Girls sa kanilang reunion concert ngayong gabi sa Quezon City. Hindi napigilan ng fans ang kaligayahang nadarama sa hatid na nostalgia ng grupo. Panayang hiyawan sa bawat indak ng mga miyembro sa kanilang hit songs. Atake rin ang mga solo performance. Nagkanda hulog-hulog at nabasag rin ang mga bote ng alak sa isang liquor store sa Hanover County sa Amerika. Kaya naman agad ginalugan ng matauhan ng tindahan para mahanap at mahuli ang salarin hanggang sa makarating sila sa banyo. At doon na nga nila nahuli ang salarin na tila inabutan na ng sobrang kalasingan sa toilet. Pero laking gulat nila na ang kanilang nahuli, hindi pala tao, kundi isang raccoon. Ligtas na naibalik sa wild ang raccoon matapos magpalipas ng hangover sa Hanover Animal Protection Shelter. Waging Best Actor in a Leading Role si Dennis Trillo sa Asian Academy Creative Awards 2025. Para po yan sa kanyang pagganap sa award-winning film na Green Bones. Hindi nakadalo sa awards night sa Singapore si Dennis pero ibinalita niya ito sa kanyang social media post kasabay ng pasasalamat. Ay kay Dennis, panalo ito ng mga Pilipino at ng Pilipinas. Napapanood si Dennis sa Sanggang Dikit for Real sa GMA Prime. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.